Inilaglag na po, mga kaibigan, ho, ni Pangulong Duterte sa Senate slate na kanyang ini-endorso itong dalawang sangkot sa pork barrel scam, si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla. Palakpakan natin si Presidente Duterte. Ay, parang kilala ko yan. Mga yung dalawang yan. Naku po, ang pihira. Nilaglag. Ay. At itong ano tawag dito sa kaso ni Rappler CEO Maria Ressa. Sinasabi ng palasyo na walang kinalaman si Presidente Duterte. Ayon po sa tagapagsalita ng palasyo. Pag-usapan natin mamaya yan, ho. Kung walang kinalaman si Presidente Duterte, ang inaalam kasi ho dyan, mga kaibigan, ng sinusubaybayan natin, lalabas din naman yung katotohanan eh. Wala namang problema sa libel case. Wala problema dyan. Kasi yan ang risk kung ikaw ay nasa media profession. Kasama yan. Ang masama, yung hindi ka na-demanda ng libel, nasa media ka. Medyo masama yun. Para dun sa isang practitioner. Alam mo ba yun? Kasi nung araw, ngayon kasi mga, iba na yung mga nasa media ngayon. Hindi malaman kung saan-saan mga nanggaling eh. Ako rin. Media rin ako eh. Media betis. Oh, my. Iba na ho kasi ngayon at iba noon ang media. Nung araw ho, pag nademanda ka ng libel, sikat ka. Pinag-uusapan ka sa hanay ng mga nasa media at babantayan ka. Ganun ba yun? Oo, ngayon wala na eh. Kaya lang itong kay Maria Ressa, sikat yan. Sikat siya. At saka merong, siyempre, yung mga, mamaya, pag-usapan natin yan, kung bakit may mga, siyempre, sumusuporta sa kanya. Gayong napakaraming media na nadidimanda. Isa na nga ako dyan. Takot-takot ang demandang inaabot mo. Ha? Napakarami na. Pero lahat naman yan, nadidismiss yan eh. Kasi napapatunayan naman eh. Kasi mga nagdidimanda niyan, karamihan. Kaya nila ginagawa yung pagdidimanda, para patahimikin ka dun sa ginagawa mong pagbubulgar. Ay katunayan, kung public official ka, nabulgar ka, kahit di ka pa public official, kung meron kang ginawang paglabag sa batas, may inabuso ka, di ba? Mga kaibigan, karaniwang ginagawa nga yan para patahimikin yung mga nasa media. Sabi ho sa jurisprudence na pinagbabasihan lagi sa kasong libel na sa paghatol, siyempre jurisprudence yun, ibig sabihin decision na yun. At yun itinuturing na batas na. Pagdating sa kasong libel, anong sinasabi ron? Public officials must not be onion skin. Hindi raw dapat sibuyas. Ang mga public official ay balat sibuyas. Meron naman ngayon mga public official hindi talaga balat sibuyas. Alam mo ano? Amoy sibuyas. Balat ng elepante. Sa sobrang kapal. Hindi ba balat ng buhaya? Ha? Hindi ba balat ng buhaya? Oo, pwede rin. Yung mga agimat yan Mga hindi tinatablan. At etong si dating senator. At nung panahon ni Marcos, public information. Secretary of Public Information. Sino yan? Si Kit Tatad. Mag-ingat-ingat ka, medyo umiwas-iwas ka.
Pag nalaman mo, medyo talas-talasan mo lang ang pakiramdam, Senator Kate Tatad, Bayan, kasi columnist din to eh. alam mo, yes, si Hindi, Tatad, tsaka talagang ano yan eh, talagang makapalang balat yan. journalist Tatad eh. naman talaga nung araw yan. Eh ngayon, nagko-column. Eh, pero ano, umiwas-iwas ka kasi Bakit? baka masampal ka ni President Duterte. Hindi. Eh, yun ang sabi ni Presidente Duterte. Eh, pag nakita tayo, sampalin kita. Patay tayo dyan. Medyo lumayo ka Pangalawa lang. na to eh. Pangalawang beses na yan eh. Medyo lumayo ka, Kate. Doon nga sa una eh, naka-ano siya eh. Naka-entra pa yung dyaryo niya eh. Para magkaroon ng pwesto sa gobyerno, di ba? Binola pa nila si Presidente Duterte. Yun, nakakuha ng pwesto. Ano? Yan ang makapalang balat. Sino? Tatad. Bakit? Tatad eh. Tatadta rin. Tatad. Mag-iingat ka. Bueno, ilan lang ho yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. Ho. At syempre, itong nabanggit na natin kanina, ayon ho sa pinakahuling balita, ito si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. Nakapwa sangkot sa pork barrel scam. Yung isa na absuelto na, susunod na yung isa. Eh, ang sabi ho, mga kaibigan, ni Presidente Duterte, hindi na kasali ito. Anong hindi nakasali? Ha? Anong hindi nakasali? Hindi nakasali doon sa line-up ng mga susuportahan niyang kandidato sa pagkasenador. Yung mga endorse niya. Oo, yung mga i-endorso. Sila, Kawawa. i-inodoro na sila, hindi na sila i-endorso. Sa inodoro na lang. Ganun ba yun? Oo. Ipaplas na lang. Ang sabi ni Presidente Duterte, doon to nangyari sa kanina yata yan, saan ba yan? Kung may malolos. Sa Bulacan ba o kahapon ba yun? Ating Oo, sa hindi. malolos. Oo, mga kaibigan. Ano ba na sinasabi rito? Nung Huwebes, kahapon, pagkatapos nung initial campaign rally ng PDP Laban sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ayun sa Kahapon ito. Kung matatandaan ninyo, di ba si Jinggoy tinaas na kamay ni Presidente Duterte? matagal na. Oh, hindi, kamakailan, tinaas. Oh. Pagkatapos nagbago isip. Bakit kaya? Hindi, siguro napag-isip-isip ng Presidente. Hindi, kasama naman sila doon sa hugpong eh. Kasama naman sa At saka PDP Laban. makikita mo, ito magkapatid, yung kapatid niyang isa, si Balot, Si Balot. si JB. Ah. Si JB Balot. Hindi ba bandol? Ha? Hindi, Balot. Balot ang tawag dyan eh. Si Balot. Yung mukhang Balot. Kumukha ni Balot. Hindi. Para si bandol. Sumasama dun sa dun sa kay Grace po, kung saan sumasama, kay Nancy Binay, di ba? Magkakaalyado rin eh. Mas marami yung marami. Sasamahan. Oo. Kaysa walang kasama. Nakapagtataka itong politika ngayon. Saan tumata yung entablado. Entablado ng may entablado, maakyat. Hindi ka partido. Oo. Hindi malaman kung saan yung Baka independente. naniniguro. Baka mga independente. Kaya hindi ako naniniwala dun sa survey ng mga senador. Hindi ako naniniwala diyan. Kasi ba't nila gagawin niya kung malakas talaga sila, di ba?
Yun naman dalawang nasipa sa sa slate o senatorial lineup ng partido ni Presidente Duterte, ito pong PDP Laban. Ang sabi nila, patuloy naman daw nilang susuportahan si Presidente Duterte. Ganun. Uy, kunyari lang yan. Ganyan din ang ginawa nila Di ba sinisisi nga nilang dalawa yung nakaraang administrasyon? Kaya daw doon sa pagkakakulong sa kanila, pagkakademanda sa kanila sa plunder, ba't mo isisisi yun? Ikaw yung sabit doon Hindi naman pangalan nung nipanot yun di ba? Di ba nung una magkakasama sila? Oo, Oo. Magkakasama nga sila kaya nga nung sumasabit na si itong dalawang ito, di ba pinagtapat nila na nasuhulan sila doon sa pagboto labang kay Corona para mapatalsik si Corona. Ibig sabihin magkasama kayo, di ba? Nakadikit din kayo. Dati ito si Bong doon sa kay Gloria. Di ba tinuwaran nga niya yung ninong niya si Erap? Di ba nung pinabagsak ng taong bayan niya si Erap kumampi siya dun sa mga sa taong bayan, di ba? Siyempre, dadamay siya. Madadamay siya. Hindi. Pagkatapos noon, sumama naman siya kay GMA. Ninong niya yun si Erap Matay pala. Madadamay nga siya. O sumama siya. Hindi. Ibig sabihin, mga opportunistan talaga yan. Yung mga yan, walang katapatan yan. Yan lang yung mga ganyang klase ng tao. Isa na yan sa dapat na pagbasihan ng mga botante. Bakit ganon? Siyempre, may tatanong ninyo, di ba? Ba't dati kasama ito ron? Di ba? Panahon ni Erap, dikit sila kay Erap, di ba? Ninong niya barkada niya sila Jinggoy, di ba? Nung pinabagsak ng taong bayan si Erap dahil magnanakaw, mga kaibigan, ayun, nung nag-uumpisa na laban, kumampi na siya, di ba? Sa labang kay Erap. Pagkatapos nun ang pumalit si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Doon naman sila nagsip-sip, di ba? Nung nawala si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at pinaghigantihan itong si Panot, ito si Bong Revilla Panot din Tsaka si Jinggoy, di ba? Walang tulak kabigin. Hindi, walang itulak si Pain. Kala ko kabigin. Pagkatapos, ano nangyari, mga kaibigan? Nagkaroon ng investigasyon sa PDAP scam. Nabisto sila. Nagrally pa nga kami. Ewan ko kung kayo nagpunta. Nagpunta kami. Marami kami nagpunta. Doon sa 1 million march, di ba? Yun, walang nag-organize nun, Yung Port Barrel. Kaya pinahahalagahan ko yung mga ganong pagkakataon Pagkatapos mababaliwala lang yung kaso na plunder. Sayang. Mahirap gawin yun kasi ang tao baka magkaroon ng patig, di ba? Pag may mahalagang issue, hindi na pwedeng magkaisa, nagsasawa. Ito nga nilaglag na ni Presidente Duterte, buti naman, ito si Jinggoy, tsaka si Bong Revilla. Unang-una, bakit buti naman at tsaka dapat lang? Bakit? Kasi di ba sinasabi ni Presidente Duterte, galit ako sa corruption. Itong dalawang ito, bagamat si Bong Revilla, sabi pa nga ni Presidente noong nakaraang linggo, nung itinaas ang kamay, sa Albay pala yun, tinaas ang kamay ni Jinggoy. Hindi pa naman daw na, nahatulan.
At saka yung si Bong Revilla naman, na-absuelto raw. Pero sabi ko nga sa inyo, yung pagka-absuelto kay Bong Revilla, yun po, wala naman naniniwala eh. Na-absuelto siya. Pero walang naniniwala na hindi siya guilty. Ang nagsasabi lang na wala siyang kasalanan, sila lang yun. Di ba? Tsaka yung mga nabibigyan ng pera. Di ba? Nakita mo naman, pati yung pamimigay nila ng pera. Napakaaga pa, hindi pa nga nag-uumpisa yung kampanya. Namumudmud na si Bong Revilla ng pera, di ba? Mga nakasobre pa. Oo. Ano ba posisyon niya ngayon? Wala ka namang pwesto eh. Para saan yung binibigay mo? Maliban sa kandidato ka, para saan yun? Baka naman aginaldo yun ng Pasko. Hindi, kailan lang yun eh. Ngayon, Ibig sabihin, Do- ano yun? doon sa Galing. Albay, di ba, tinaas ang kamay nitong si Jinggoy. Siyempre, yun ang tinanong kay Presidente Duterte, bakit hindi nakasama ngayon si Unggoy, si Jinggoy sa line up. Alangan naman bastusin ko. Sabi ni Presidente Duterte, nandun siya eh. Mga kaibigan, sabi niya, napilitan daw si Presidente Duterte na itaas yung kamay niya, kasi nandun na siya. Ibig sabihin, gate crusher. Di ba? Pumunta siya ron, di naman siya imbitado. Mga kaibigan, walang hiya talaga, makapal talaga ang mukha eh. Ngayon, siyempre, yun ang ugali ngayon ni Presidente Duterte. Alam naman ninyo, may mga pagkakataon na ganun talaga, di ba? Hindi niya hinihiya ng harapan, nakaharap yung tao. Pagka wala na yung tao, kasi merong mga tao talaga na ganun ang nature eh. Yung hindi niya magawang ipahiya pagkaharap niya yung tao. Di ba? Kahit naman ako siguro, Parang mahirap pakitang tao gawin lang. yun. Pakikit ng tao. Oo. Pero, yun, niliwanag ngayon ni Presidente Duterte na napilitan lang ako kasi nandun siya eh, sabi niya. Alang-alang naman, hindi niya siguro, siguro sabihin niya, alangan naman na hindi ko siya, tapos sabi niya, even for just one single day, masabihan mo ng kandidato mo, 13 lahat. Pan-13 nga naman, kaya naging 13, sumisingit, pinagsasaksakan ni Jinggoy yung pagmumukha niya, di ba? Nakikiduterte sila. Samantalang nung nakaraang eleksyon, kanino ba sila? Nakakulong siya, di ba? Nung nakaraang presidential election, di ba? Nakakulong sila, di ba? Kanino ba sila kumampi nung presidential election? Nagiwahiwalay silang pamilya. Merong kirohas. Pero ni isa sa kanila, walang sumuporta kay Presidente Duterte. Ngayon, kung makapagsalita, yan yung sinasabi ko nung simula pa lang. Yan ang mga karanasan na natin sa nakaraan. Leksyon na ibinabahagi natin, ipinaalala natin lagi sa mga tao. Baliwala ang pagsisikap mo kung ang pagsisikap mo para sa katotohanan, para sa tamang pagpili ng kandidato, sa bandang uli, hindi ka rin naman magtatagumpay. Bakit? Kasi yung gusto mong presidente, paliligiran niya ng ibang tao na hindi naghihirap dyan o walang malasakit dyan. Ano ang gagawin nitong mga papaligid na to? Kamukha niya mga yan. Magpapanggap sila. Di ba? Yan ang number 1 magsisipsip. Lahat ng pambobola, gagawin sa iyo yan. Kukunin kang ninong sa kasal. Gagawin kang, kumpare sa binyag. Yan ang mga style mga kaibigan Bobolahin ka Asan ngayon yung mga nagpakahirap? Wala. Kasi karanasan na ho yan. Unang-una kong napanood dyan sa panahon ni Cory Aquino, mga kaibigan. Maraming ganyan kahit sa local. Hindi. Nung panahon ni Cory Aquino, unang-una kong nakita yan, mga kaibigan.
kailan yun? 1986 pa yun, di ba? Oh, mga kasama namin sa radyo, yan, oh, si Doy del Castillo. Yan, mga lumabang kay Marcos yan, ha? Sa radyo, no, kukunti lang sila. Doy del Castillo, Waldy Carbonell, oh, mga kaibigan, Jo Marie Mercader. Eh, ilan lang yan na lumalabang kay si Jun Ninoy Alba. Oh, namatay na yun eh. Ilan lang yan. O, nung naupo si Cory, sandali lang. Nabigyan sila ng pwesto, pero bakit sila nawala kaagad sa pwesto? Tinulak sila eh. Nung mga eskolta guerrilla. Kumbaga sa gera, sila yung tunay na guerrilla lumaban, mga kaibigan, nung makamit yung tagumpay, iba na ho, yung mga litawan na hindi naman guerrilla, nagpanggap nung tapos na gera, sasabihin, guerrilla sila. Mga gorilla. Mga kaibigan, yan, napanood na natin yan sa panahon ni Cory. Yan. Tanongin nyo sila kung di totoo, mga kaibigan. Di ba kinukwento ko nga yung istorya ni dating Senadora Eva Estrada Calao. Panahon ng martial law, siya lang ang naiwan dito. Siya lang ang nag-iisang nagtataguyod ng Liberal Party. Labas-pasok sa kulungan yan. Ang kalips to lips ni Senadora Eva Estrada Calao noon, yung bunganga ng Armalite mga kaibigan Lagi nakatutok sa kanya kalain ninyo nung magbago administrasyon. Yung mga nagsipagtago sa Amerika. Ilan libong milya layo nila rito, mga kaibigan, doon nagtatago. Nandito yung labanan. Si Eva Estrada Calao ang nasa labanan. Nung bumalik sila rito, ginawa nilang paglapastangan kay dating Senadora Eva Estrada Calao. Hindi ba ang ginawa nila ni-reorganize nila yung Liberal Party, tinanggal nila hindi man lamang iginalang ni respeto, mga kaibigan, hindi pinahalagaan yung kanyang itinanim, di ba? Yung paghihirap na pinagdaanan niya, wala sa kanila, samantalang sila nagpapasarap sa Estados Unidos. Mga kaibigan, nasa si Eva Estrada Calao, nawala sa picture. Tinanggal nila sa Liberal Party, sila sa Longga, di ba? Yan. Sila kumontrol nun. Si Lito Atienza nga Isa yan sa mga kaibigan Sipin ninyo, ang nagbihis kay Lito Atienza sa politika, si Eva Estrada Calao. Dati lang barangay chairman yan Tsaka ang expertise lang ni Lito Atienza noon, tinikling Kasi bayanihan dancer yan At ang naging trabaho niya nung panahon ni Marcos, diyan kay Bagatsing, siya ang public information officer ni Bagatsing. Dahil sa tatay niya. Yung tatay niya, si Don Pepe, kung tawagin. Jose rin yun Junior siya Mga kaibigan Yun ang head nung department head yun sa City Hall ng Maynila noon. Hindi ako nagkakamali, DPS ang hawak noon. Sanidad. Yan, kung tawagin nung araw, Sanidad. Hindi ba tinanggal kumampi si Lito Atienza ron sa mga nagmanipula para sipain sa partido ng liberal si dating Senadora Eva Estrada Calao. Isipin ninyong kawalang yan. Samantalang yun, labas-pasok sa bilangguan yung babae, mga kaibigan. Hindi natakot, nanindigan. Pagkatapos yung mga nagsipagtakbuhan sa Amerika, kalalaking tao, nasa Amerika, opposition daw sila. Kahit murahin mo si Marcos marinig ba ni Marcos yun? Ilang pun libong milya yung layo ninyo rito. Di ba? Nandito yung labanan. Kumbaga sa gera nakasuot sa paksol Mga kaibigan, nakalubog Ni Kuko, hindi mo makita Kuko lang ang nakalitaw mga kaibigan. Si Eva Estrada Calao talagang nasa front line
Oh, isipin ninyong kawalang yan. Ganyan lahat ang trahedya. Kaya kayo, huwag masyado yung pagsisipsip. Hindi natin kailangan ng sipsip eh. Ang kailangan natin, katwiran. Yan ang tandaan ninyo. Sa lahat ng bagay, doon tayo manindigan sa tama. Ano yung tama? Yun ang rule of law. Kasi nung bago tumakbo si Presidente Duterte, bakit ko kinampanya yan? Nung hindi pa siya nag-iisip na tatakbo. Anong sinabi ko? Natatandaan ko pa eh. Ang magiging issue sa 2016 presidential election. Ito sinasabi ko after 2013 election ha. Ang sabi ko, ang magiging issue is rule of law. Paano? Nawala ng rule of law eh, sa panahon ni Panot eh. Katakot-takot din ang patayan nun. Nagumpisa mga patayan, di ba? Eh, nakatayo lang yung tao. Biglang may dadaan ng nakamotorsiklo. Doon nagsimula yun eh. Yung panahon ni Panot eh, yung riding in tandem. Oh, ngayon, mga kaibigan, rule of law. Eh di ba yun din ang naging campaign slogan ni Presidente Duterte? Rule of law. Bakit? Unang-una, abogado siya eh. Piskal, di ba naging piskal? Rule of law. Kaya nga dahil kinukwento ko yung pagpunta ko ng Davao, naobserbahan ko yung paligid. Tahimik. Naglakad ako sa gabi. Wala akong makitang standby. Very safe ka. Pumunta ka sa mga establishment, ni walang tumitingin sa iyo ng masama. Yung mangungursunada sa iyo, wala. Mga kaibigan. Eh kaya sabi ko, hindi ba ito ang dapat na klase na maging presidente? Oh, wala pa nakakaisip sa inyo, ni isa sa inyo. Pero hindi ko kailangan magsipsip. Kasi kaya ko ginawa yun, hindi para magsipsip. Kung hindi, ginawa ko yun, ginagawa namin ito hanggang ngayon, bakit? Eh dahil para sa ikabubuti ng ating bansa. Pag nakabuti sa bansa, makakabuti sa akin, makakabuti sa lahat. Ayaw ba natin yun? Eh ngayon, ang iniisip, makakabuti lang sa kanila. Mga pansarili. Oh, tingnan ninyo, dyan sa issue ng kay Maria Ressa, ganun eh, ang reaksyon eh. Kampihan lang eh. Hindi pwede yun. Huwag niyong gawin yun. Kasi unang-una, hindi kayo nagmamalasakit kay Presidente Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Akala nyo lang yung ginagawa nyo. Pero alam namin ang motibo nyo. Makapagsipsip kayo. Yung mga taong gumagamit sa inyo na gustong ipakita ang katapatan kay Presidente Duterte sa maling paraan. Di ba? Ang pagpapahalaga, hindi makikita sa pagsisipsip lang yan. Kailangan tama ang ginagawa mo. Pero pag mali na ginagawa mo, hindi na matatawag na sa ikabubuti yan, sa ikasasama na yan. Mamaya, pag pinag-usapan natin yung kay Maria Ressa, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ngayon, dito, balikan natin. O, yung sinasabi niya. Mabuti naman nakikinig si Presidente Duterte sa... Ako palagi ko kung ba't niya nilaglag ito eh. Alam niya, mainit ang taong bayan. Paano nating paniniwalaan ang kampanya laban sa corruption kung yan nasa paligid natin? Ikaw pa nag-i-endorso. Hindi ba parang ano yun, parang inconsistent doon sa paninindigan ng presidente na sabi niya, galit ako sa corruption. Tapos nandiyan sa tabi mo. Makikita mo yung sa tabi. Hindi ba, mga kaibigan? Mabuti na rin yan. Di ba? Tignan ninyo. What is that to a friend? Kandidato ka, 13. Di ba yun nga sinasabi ko sa inyo, sarcastically, sarcasm, sinasabi ko, lahat ng inendorso ni Inday Sara, boto ninyo. Sarcasm yun. Satire, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Subukan ninyo, bumoto kayo ng 14 sa eleksyon. Hindi bibilangin ang boto nyo. Kailangan 12 lang iboto mo kasi 12 lang ang senador. Pag lumagpas doon, hindi na bibilangin yun. Wala nang bilang. Wala na. Bali, wala na yun. Hindi nyo ba naiintindihan? Kasi minsan,
may mga pananalita dapat unawain din natin. Ano ba ibig sabihin nun? Ba't sinabi mong 14 iboto? Eh sila nagsasabi nun eh. Di ba? Sino ba nag-endorso? Di ba sila? Hindi naman tayo. Susuportahan lang natin. Pero may halong sarcasm dahil alam natin mali. Di ba? O, pag sinabi ko, wag niyo iboto yung mga inendorso ni Inday Sara, ang daming nagalit sa iyo. Di ba? Bakit? Eh, kasi mga tanga eh. Paano? Ginagamit lang sila, bayaran lang sila, utusan lang sila ng mga nasa likod nilang nagsisipsip, di ba? Nagpapakita ng loyalty kay Presidente Duterte. Mali naman. Di ba? Paano nga, ang gusto lang nitong ipakita nitong mga, ayan, lalo na sa social media, may mga taong nasa likod niyan. Di ba na-trace nga PCOO yan lagi? Lahat ng fake news, dyan ang galing, pabrika. Yan PCOO, yan si Andanar. Bakit niya ginagawa yan? Walang accomplishment eh. Walang maipakitang kakayahan. Kaya nila ginagawa yan. Niloloko nila si Presidente Duterte. Oh, mga kaibigan, yan din ang layunin. Nakita nitong mga magnanakaw, ang tingin nila ngayon, uto-uto si Presidente Duterte. Meron lang siyang magandang mga qualities, katulad noon, hindi siya nangihiya ng tao na nakaharap, hindi niya magawa yon, inaabuso siya. Kasi nakikita, may mga walang hiyang nakapasok sa kanya eh. Eh ba't nandyan yan? Pwede rin tayo. Yan ang isipin eh. Asan ngayon yung mga tunay na may malasakit? Eh kung ako, may paggalang naman ako sa sarili ko, di lalayo ako. Di ba? Nako, hindi tayo ubra rito. Una, maraming pera ito mga ito. Di ba? Bakit ko ipipilit yung gusto ko? Didaanin ko na lang sa banat. Di ba? Para makita nila kung ano yung kamalian nila. Kung marunong kang tumingin. Kaya ngayon, iba na ang pananaw eh. Paano may mga bobo na? Itong mga bobong ito na nakikita ninyo sa social media, mga bayaran yan. Puro fake account yan. Mga kaibigan, karamihan dyan, peke ang account yan. Di ba na, bulgar na yan, tinanggal na nga yung iba eh. Kaya lang, nakakagawa sila ulit eh. Di ba? Oh, at saka na-trace na yan, natunto na kung saan ang gagaling yan. Doon sa mga walang maipakita na accomplishment o nagawang mabuti para tulungan ng presidente. Wala niyan. Kukunti yung mga taong naghahangad niyan. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, tanggal na sila, di ba? Tinanggal sila. Lumalabas yun yung style nila eh. Kumbaga sa handaan, mag-gate crash. Hindi ka naman imbitado. At kumbaga sa handaan, halimbawa, tayo yung mga nagsipaganda, tayo yung nagtanim, nag-invest tayo dyan, tayo yung nagluto ng kakainin, nagsaing. Mga kaibigan. Nung kakain na, sila na ang umuupuro sa lamesa. Tayo hindi nakasali sa kainan. Siyempre, kilala eh. Hindi, may pamamaraan sila. Iba't ibang klase ng pamamaraan. Katulad nung sinabi natin, gagawin kang ninong sa binyag. Kukumparehin ka. Meron silang mga malalapitang ibang tao na pwedeng lumapit doon. Di ba? Gagawa ng paraan para makapasok sila. Di ba yan ang babala natin nung una pa? Mag-ingat si Presidente Duterte, mapapasok ka. Kasi karanasan na yan, leksyon na yan eh. Na hindi natin dapat kinakalimutan. Kaya sabi ko, bantayan natin yung mga nakapaligid at pumapaligid kay Presidente Duterte. Bakit? Yan ang sisira. Yung mga hayop na yan, mga kaibigan. Sisira saan? Hindi bale kung si Duterte lang masisira, hindi tayo apektado eh. Hindi, Presidente yan eh. Yung inaasahan natin, kaya natin siya ibinoto, mga kaibigan, sisirain nila yung pangarap na yun. Sisirain nila kung ano yung pangarap natin para sa ating mga anak.
masisira. Kaya nga nangyayari ngayon, di ba? Nangyayari yan ngayon. Oh. Ewan ko lang kung nag-udyok kay Presidente Duterte para hindi nga isama itong mga ito. Tamang desisyon yun. Kung may naglapit sa kanya, nakakahiya kayo. Diba? Yun yung sinasabi naman natin para maging tama ang desisyon ng isang namumuno sa gobyerno. Marami kang tagapayo, di ba? Nagpapayo sa'yo. Mr. President, ito ang gawin mo. May utak ka eh. Bakit ka ba't ka aasa sa utak ng may utak? Kaya lang sila nandyan para may mga bagay na na-overlook mo. Ano ba ang tamang gawin dito? Di ba? Hindi naman lahat mababasa mo. Hindi naman lahat ng salita maririnig mo. Hindi naman lahat ng lumalabas sa dyaryo mababasa mo. Bakit? Unang-una, harangin na yan eh. Pagka totoo sinasabi mo, hindi na nila ipababasa kay Presidente Duterte yan. Itatago nila yun. Bakit? Mabubuko sila. Totoo sinasabi mo eh. Ngayon, may utak eh. Ano sabi natin? Sintido ko mo nang gamitin mo. Pag may nagpayo sa'yo at hindi ka nakatitiyak kung tama yung pinapayo sa'yo, ang gawin mo, baliktarin mo. Kung ano yung pinayo niya, yung kabaliktaran nun ang gawin mo para maging tama ka. Mga kaibigan, lahat ng yan, nasabi na natin sa umpisa pa lang. Nagsasawa na nga tayo eh. Sa totoo lang eh. Mabuti na lang ito. Nagkakaroon ng resulta kahit papano. Natutuwa tayo. Sapagkat naililigtas natin ang bansa sa mga hayop na ito, mga kaibigan. Isipin ninyo may kaso. Kumakandidato, nakabalatay kay Presidente Duterte. Ba't hindi ka mabubwisit? Nakakatuwa ba yun? Ha? Sino siraulo natutuwa? Sige nga. Siraulo ka pag natuwa ka. Mga kaibigan, di ba? Isipin mo. Sabi ni Presidente Duterte, galit ako sa kurap. Ba't nandyan yan? Yun ang inconsistent yun. Yun ang isipin nila. Mga kaibigan, at saka lumalabas mas masakit ito nangyari. Pahiya kayo, di ba? Tumatawa kayo, humingiti kayong dalawang gago, di ba? Pero sa loob-loob nyo, alam namin yan, basang-basa namin yan. Kumukulo kayo. Kasi yan lang naman ang trabaho nyo. Kung sino nakaupo, makikiayon. Bakit? Makikinabang eh. Di mo na kapag nanakaw sila, maipagpatuloy lang pag nanakaw. Hindi pa. Yung bang mga taong ganyan, tignan ninyo, si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada, hindi ba yan ipinagtapat nila na kaya nila kinumbik si Corona, lahat ng bumoto kay Corona, pinagbabayaran ng pork barrel. Sinuhulan sila ng pork barrel. Kayo, may sintido komong kayo. Nung ipagtapat nila yan, tapos na, nakumbik na yung tao. Ikinamatay ba ng tao yan? Sa sama ng loob, mga kaibigan. At naloko tayo. Napaniwala tayo na totoong may kasalanan si Corona. Pero ako, nagsisi ako. Katunayan, nung makaharap ko si Justice Corona, aksidente, kinausap ko. Kasi nagsisisi ako. At nakita ko yung kalagayan niya na nandun na sa kalagayang sobrang depression na, mga kaibigan. Isipin ninyo, pagkatapos ipagtatapat ng mga hayop na to, nabayaran lang pala sila. Kayong mga botante, kayong mga inaabot ng aming Panawagan. itong programa natin, mga naaabot. Matutuwa ba kayo nun? Nakakatuwa ba yun? Dapat masuklam tayong lahat. Regardless kung anong political party ka, kung kanino ka naniniwala. Hindi yun. Hindi,
Hindi dapat na pinagbabasihan yung partido eh. Mga kaibigan eh. Kung paniwala mo lang, maniwala ka. Pero yung lahat na lang, pati minsan mali. Alam nyo, may mga mali na desisyon ang presidente. Kontrahin nyo. Katulad ng ginagawa ko. Bakit? Mapapahamak siya. Gusto nyo ba yon? Ikakapahamak. Kung talaga nagmamalasakit ka dyan, gusto mo ipahamak yan? Aba, hindi ganun. Habang hindi niya pa nagagawa ang isang bagay, sabihin mo na. Buti nga natigil yung mga pagmumura. Hindi. Sobrang galit. Hindi. Isa lang yun eh. Pero may mas mabigat doon. Yung mga desisyon na pipinsala sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ayun ang hindi maganda. Mga kaibigan. Sabi nga natin, mas nakakahiya ito. Ito nangyari kay Labong. Pero nakangisi sila. Pero basang-basa ko yung ngisi nila. Mapait na ngisi, Tama. mga kaibigan. Nagkakapal-kapalan sila ng muka dahil talagang makapal ang muka nila. Susuporta raw sila kay Presidente. Alin? Paano? Nakaupo yan. At may kaso kayo. Ang totoo niyan, daming pinagnanakaw ni Erap sa Maynila. Buong pamilya ninyo may kaso eh. Iisa kaso nyo, puro pagnanakaw. Inanay ni JBRC ito. Akala mo, anti-political dynasty. Yung si JBRC alam nyo ba yung ipinababawing pera ng gobyerno ng Sandigan Bayan sa kanilang desisyon na hindi binabalik ni Erap hanggang ngayon, isinasauli na pera sa desisyon ng Sandigan Bayan, kasama yung kamukha nitong kay Bong Revilla. Di ba nagmamatigas, hindi raw nila isosoli? Ang liwanag ng batas, lahat ng naging akusado, hindi sinasabi kung acquitted ka o sentensyado. Hindi yun ang word. Ang word lahat ng akusado, inuutosang magsauli ng pera. Mga kaibigan. Isa batas yun na nakasulat. Dapat isuli. Isipin niyo, nagmamatigas, hindi isosoli yung pera. Kamukha ng ginawa ni Erap, hanggang ngayon, hindi mabawi yung pera. Baka upos Yan na. si JBRC ang nagtatago ng pera. Nabulgar yan sa British Virgin Island. Doon nagtatago ng pera. Masama yun. Although walang batas na pwede natin silang abulin. Ano ang sama nun? Ang sabi ng mga observer dyan na nag-expose niyan, nakasasama yan sa bansa. Kasi yung pera nila, hindi pinakikinabangan ng bansa. Nakatago lang. Hindi sila nakukuha ng buwis. Di ba? Kung dapat yan, ini-invest sa mga negosyo, dito nila paikutin kung sarili nilang pera yan. Tama yun. Kaya nila itinatago yan, hindi pera nila yan. Yan yung ninakaw. Yan yung dinambong ni Erap Estrada. Na ang tagapagtago ay si JBR Kaya nag-away ang magkapatid na yan. Baka akala ninyo. Yan si Jinggoy at saka si JB. Isa yan sa pinag-aawayan nila. Bakit ang ginawang katiwala ni Erap sa mga perang dinambong niya na inilabas dito sa bansa si JB Ejercito? Inggitero yan si Jinggoy. Mga kaibigan. Mabuti. Kaya lang nila sinasabing susuporta kami. Naniniwala ba kayo ron? At saka, sinisisi nila ngayon si Panot sa pagkakakulong sa kanila. Nung una, nung hindi pa sila nakakasuhan at nabubulgar sa pagnanakaw nila, mga kaibigan, kakampi sila ni Pinoy. Bakit? Ano katunayan? Nagpasuhol sila. Ano ginawa? Kapalit. Patalsikin si Corona. I-convict. Hatulan niyo si Corona. Hindi ba malaking krimen yan? Yung ginawa nilang yan? At kung nagagawa nila yan sa mataas na pinuno ng judiciary, kanino nila hindi pwedeng gawin yan? Sino ka? Sino kang bobotante ka? Para hindi gawin sa yan. Habang sila ay pinahihintulutan natin
na manatili sa kapangyarihan. Isa lang naman ang solusyon, tanggalan mo ng kapangyarihan niya mga yan. Bakit? Nasa atin yung kapangyarihan eh. Binibigay natin sa kanila eh. Huwag mong ibigay yan sa kanila. Ibigay mo yan sa iba. Huwag sa kanila. Yung karapat dapat. Sama niyo si Lito Lapid. Hindi yung santo yung animal na yan. Walang hiya yan. Oh. Isama niyo sa hindi niyo iboboto yan. Mga kaibigan, oh, abangan natin yung susunod na survey. Ha? Pagka Survey nila. nanatili sila, napasok doon sa unang 12 na kandidato sa Senate. Ibig sabihin, walang talab yung ginawa ni Presidente Duterte pagtanggal sa kanila. Ha? Di ba? Isa sa magiging ano yun. Pero hindi. Sinasabi nga sa inyo, huwag kayong maniwala sa survey. Lalo sa senatorial. Alam niyo ba itong senatorial survey na ito? Sa senatorial, pinoporma nila kung sino ang mga patatakbuhin sa 2022. Yan. Inaano na nila, dinidisenyo na nila. Yan ang trabaho ng survey. Ako, paniwala ko, CIA manipulated yan eh. Yan survey na yan eh. Mga kaibigan. Bukod sa nagkakapera sila, minamanipula yan para lokohin ang taong bayan na ito malakas. Alam mo na, yung mga tanga, pag nalamang malakas, susunod yun. nakikisunod, nakikiayon. Parang Agos lang yan eh. Oo. Ang pinag-uusapan, press freedom. Kasama ho dyan yung free speech. Kasama dyan sa press freedom ang kalayaan ng bawat mamamayan. Hindi ho property lang ng media yun. Yung issue yan, nagkakamali lang kayo kasi yan ang ginagamit na batas ng mga nasa media. Pero kayo man ay may karapatang dyan sa pagsasalita. Lahat may kalayaan. So, dun sa kalayaan na yon na ini-enjoy ng media, kabahagi kayo ron. Sa kalayaang yon. Equal yun. Kaya lang nagkakaiba tayo. Kaya press freedom ang sinasabi namin sapagkat yung freedom na yun din yung yun din yung provision sa saligang batas na pinagbabasihan ng mga nasa media dahil kami yung nasa media. Di ba? Kami yung nagpa-practice nun. Kami ang sukatan kung hanggang saan natin magagamit ang ating kalayaan sa pagsasalita. Ngayon, yung kalayaan na yan, hindi ko kalayaan lang yan ng mga maka-Duterte. Sa lahat po yan eh. Pangkalahatan yan. Ngayon, huwag kayong tatalakay tungkol dun sa si Maria Ressa guilty. Hindi nyo alam yun. May nilabag na batas, hindi nyo rin alam yun. Bahala na yung husgado. Nasa husgado na yan eh. Pagpapasya ng husgado yan, bantayan lang, magmasid tayo. Pero yung dumadaldal yung hindi naman media practitioner. Huwag nang sumausaw. Wala ka namang karanasan sa kasong libel. Hindi ka naman na-demanda ng libel. Anong ibabahagi mo? Yung gusto mo lang sabihin? Hindi absolute? Talagang hindi absolute yun. Wala nagsasabing absolute. Ang absolute yung iniinom, tubig. Absolute yun. Diba? Ngayon, ang issue kasi dito, siyempre, merong sinasabing harassment. Ngayon, ito sabi nung tagapagsalita ng palasyo, mga kaibigan. Ang sabi niya, wala raw kinalaman si Presidente Duterte sa pagka-aresto kay Maria Ressa doon sa kasong libel. Kasi nga, sabi ko sa inyo kagabi, ang issue dyan is meron bang panggigipit na ginawa para kasuhan si
Maria Ressa. Kasi nga, yun ang usually nangyayari sa mga media practitioner. Kaya nag-iingay yan, pati yung mga nasa abroad, si Amanpour. Sabi ko sa inyo, very influential yan. Huwag niyong maliitin yan, hindi niyo kilala yan. Ha? Si Madeleine Albright, dating Secretary of State yan, mga kaibigan, o naging cabinet member sa Estados Unidos yan. Mas malalawak ang kaalaman niyan kaysa sa atin. Hindi kayo pwedeng manghas. Kami, nagsasalita kami base sa eksperyensya namin sa libel at sa pagkaintindi namin sa kasong libel. Dahil ang libel, sinusubaybayan namin lalo na involving media practitioners. Dahil anytime, pwede mangyari yan sa kahit kanino. Kaya dapat, aware kami dyan. Di ba? Ngayon, huwag kayong, yung iba, magko-comment ng mali ang ginawa kay Maria Ressa, pabayaan nyo sa kanila yung karapatan. Kayo naman, sabihin niyo ito, kamukha nito. May pinagbabasihan naman kayo. Hindi, sabi ng Malacanang, walang kinalaman si Presidente Duterte. Ito ngayon ang tanong. Kapag lumabas dyan sa kaso kay Maria Ressa na merong intimidation, merong pag-impluensya, ginamitan ng panggigipit si Maria Ressa, mga kaibigan, lumalabas, ito na yung sinasabi natin kanina. Maraming gustong magsipsip kay Presidente Duterte kasi wala silang accomplishment. Katulad si Guevara, pwede niyang gawin yan. Kasi wala siyang naipapakitang nagawa May reforma ka ba sa mga piskal ninyo? Wala naman Wala kami nakita Katunayan, yung mga piskal ninyo, baka akala ninyo, nagagalit tayo minsan sa pulis. Ito na lang. Doon sa mga kinakasuhan sa droga, hindi lang pulis ang kadalasang may kasalanan kung ba't nagsisiksikan sa kulungan, pati yung mga naplantingan ng ebidensya. Alam niyo kung sino may kasalanan? Piskal. Hindi ba may decision kamakailan ng Korte Suprema na ang sinasabi ng Korte Suprema inakwit yung pong may kasong droga na nakakulong na sa Muntinlupa, pinawalan sala. Bakit? Binaliktad yung desisyon ng husgado. Bakit Kasi hindi sinunod yung yung elemento na dapat establish bago mo kasuhan yung suspect. May procedure Hindi nila sinunod. Sino isa sa pangunahing hindi sumunod? Piskal Pagkatapos nagsampa ka, alam mong hindi nyo sinunod yun. Department of Justice kayo Isa sila sa binabanggit sa batas na kailangan nandoon sila sa inventaryo. Kasama ang media, kasama barangay, at saka representative ng Department of Justice. Di ba fiscal representative yan ng Department of Justice? Nakita mong wala kayo doon, wala kayong doon sa ginawang pag-aresto at saka pag-inventaryo ng mga ebidensya laban sa mga suspect. Batas yun Hindi nasunod yun, ibig sabihin, bakit kayo nagsampa ng kaso sa husgado? Yan. Una, hindi ginagawa ni Guevara. Ang hirap Pagka sip-sip lang, para makapagpakita sila, siyempre nga naman, ang iniisip niyan, basikat ako kay Presidente Duterte nito. Hindi makikita na wala akong ginagawa. Di ba? Point nila yun. Oo, kasi nagsisip-sip ako At saka alam ko, kalaban nito si Presidente Duterte. Di ba? Kumakalaban nito. Kaya pagka kinasuhan ko to, good ako kay Presidente Duterte. Ano tawag mo ron? Sip-sip. Kawalang yan yun, mga kaibigan. Yan isang maliwanag. Wala palang nalalaman si Presidente Duterte dyan. Ibig sabihin, sinasabutahe ka nito. Yun ang masama ngayon na isa pa. Yung ginagawa nila, makapagsip-sip lang, makapagpakita lang ng loyalty,
para bumuti sila sa paningin ni Presidente Duterte, mga kaibigan, hindi niya alam pwedeng may mangyari dahil sa ginawa nila. Sino ang mga kumukondina sa nangyari kay Maria Ressa? Marami. Christian Ampor. Sabi ko nga, hindi bastang tao yan. Napapanood nyo lang bilang journalist, CNN, pero very influential yan. Mga kaibigan. Si Madeleine Albright, Canada, iba't ibang bansa, nag-express ng kanilang ika nga po pagkondena sa ginawang pag-aresto kay Maria Ressa sa isang kaso na dinismiss na. Kaya suspecha ngayon, ginagamit itong complainant kasi NBI mga kaibigan siguro inutusan ni Guevara. Hulihin niya, kausapin ninyo yung inchik yan Alam niyo yung mga inchik, ganyan ikaw, pirma dito Ikaw, tuloy reklamo kahit dismiss na kaso, buhay natin kaso buhayin natin Para makulong. Pagka nakulong yan, sila ang sikat. Nakuwartahan pa nila yung inchik. Yan hindi natin alam. Si Ginoong Maning Bonifacio, nasa linya po natin. Magandang gabi po. Hello? Hello? Magandang gabi ho, Kapersi. Opo. Si Manning Bonifacio po to, taga Santa Ana, Manila. Manila po kayo. Mayroon lang akong i-share tungkol sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. PLM. Opo. Kasi fourth year graduating student po yung anak ko. Tourism mo ang kinukuha. Opo. May mga achievements sila ang mga kabataan, yung Supreme Council, Student Supreme Council doon sa eskwelahan. Opo. Inaako ni ERAP, kinukuha yung mga ito yung anak ko. Hello, Kuya Percy. Opo. Magandang gabi. Anak po ako ni Manning Bonifacio. Opo. Meron pong post yung pamantasan ng lungsod ng Maynila noong January 11. Ang nakalagay po, 3 years outstanding performance under the leadership and administration of Mayor Erap Estrada. Tapos, ang nakalagay po dun, sir, yung mukha po ni Erap, tapos po, lahat po ng colleges sa 3 taon, pati po yung passing rate. So, syempre po, marami pong nag-react nun ng mga students, pati po mga alumni. Bakit raw po, wala raw, very disappointing raw po, na wala naman pong kinalaman si Mayor doon, bakit kailangan sabihin na kanya yun, na outstanding performance niya raw po yun. Ano yung kine-claim niyang mga achievements? Ito po, sir, ang nakalagay po, kunyari po, College of Engineering, 94% passing rate. So, ang sinasabi niya po doon na sa panunungkulan niya po, Kaya ka pumasa dahil po sa kanya. dahil sa kanya. Opo, dahil Matalino pala siya, no? Opo. Tapos ang nangyari po, sir, siyempre po may mga student council po sa pamantasan. Opo. Yung pinakamataas po, yung Supreme Student Council, nag-post po sila ng statement tungkol po doon sa post po ng PLM para kay Mayor. Ang sabi po na ang sinasabi lang, ang pino-point out po ng SSC is wala pong kinalaman si Mayor Erap doon. Ang naghirap po doon yung mga estudyante, dugo at pawis po nila yung kaya po umabot po ng ganong kataas yung passing rate ng eskwelahan. So, sa PLM po kasi, sir, pag pumasok po kayo doon, marami pong tarpaulin. Nandun po lahat ng sinasabi pong achievements ni Mayor Erap na nakapag-provide po ng bus, may bagong building. Lahat po yun nandoon po. Tapos po, meron din pong nag-donate ng bus po sa amin na Owishi. Tapos tinakpan po nila yun ng tarpaulin na mukha rin po ni Mayor Erap. So, ang sinasabi po sa statement na
parang ikinokondena ng konseho ang pagpapaskil ng PLM sa kanilang official na Facebook page maging sa loob ng pamantasan. So, kinokondena po nila yung pagpo-post sa Facebook at saka po yung pagpo-post po ng mga poster sa loob po ng pamantasan. Dahil siyempre po parang pang political po yun eh. Dahil mag-election na po, di ba? Tapos, Alam ba ng COMELEC yan? Di ba kanina sinimula na yung kampanya na nag-iikot ang COMELEC para tignan yung mga poster? opo, ito pa po, sir, di uminit po yung post na yun na napakarami pong nag-share. Nakita po yun ng PLM admin, si Doktora Leni De Jesus. Siyempre po, galit na galit po sila na nagkaroon po ng, pinatawag po yung council na yun, tapos papatawan po sila basta kakasuhan raw po sila, yun po ang naririnig ko. At hindi rin po sila makakagraduate. Gagawin ni Leni De Jesus yun? Opo. Sir, alam ko po na sa tingin niyo po kasi sabi po ng daddy ko na magaling po si Dr. De Jesus. Pero, Hindi magaling, kundi kakilala ko. Pero pagka ginawa niya, walang kakilala. Alam niyo po, naman sir, ako. nagkaroon po kami ng open forum with PLM admin. Wala po silang sinabing agenda. Basta po, pinapuno po nila yung buong auditorium. Pwede bang makapag-usap tayo kahit sa Messenger? Opo, nag-chat po ako sa Facebook ninyo, sir. Kaso hindi niyo po ata nabubuksan yung Facebook ninyo. Sandali pagka nagpakilala ako magpapakilala muna tayo ng himpila. Wag mo ibababa, kakausapin kita Sige po. Para may makuha kong yung address mo Sige po. Sige Pasasalamatan lang natin Daking. Ano yun? Sino yun? Yung tumawag si Mr. Bonifacio. Si Kamaning. Oo, na kuha ko na yung kasi mas maganda malaman natin kung pwede natin interviewin sila, di ba? Susunod na pagkakataon. Kailangan maintindihan muna natin kung ano yung issue. Pero isa yung sa naintindihan ko, isip mo yung ganun pala kasip-sip si Leni si Leni De Jesus. Robredo De Jesus. Kaibigan ko yun Kasi kaya ako naging kaibigan yun sa pagkanta Magaling yun musikero yun Pero not necessarily pagka merong complaints, merong mga ginagawa silang hindi tama, iba ho yung pagkakaibigan sa accountability nila. Di ba? Yun ang tandaan ninyo, ganun sa programa ho natin. Pwede ng rapid fire. Oo. Pwede natin tiradurin yan. Ngayon, ito sinasabi, alam niyo ba yung libel? Nung araw yan, kauna-una libel ko, 1987. Sa dami, hindi mo na matanda. Hindi, kauna-unahan, 1987, ang nagdemanda sa akin si Miriam Defensor Santiago. Noon siya po ang Immigration Commissioner. Alam ni Didi yan. Didi Domingo, yan nandiyan sa PAGCOR. Mga tauhan dati ni ni Miriam Pati ba yun? Buti, hindi ka Ngayon nadali. Nung araw kasi, ang libel, binabantayan ng mga sa media, doon nagkakaisang media kontra libel. Ngayon hindi na Alam niyo ba, karamihan sa nadidemanda ngayon, libel, tulad ko, alam niyo kung sinong nasa likod? Mga media. Yan, yung National Press Club. Sila ang bumaback up doon sa mga tao para idemanda ko. Kaya kanina naglabas sila ng statement tungkol sa pagkahuli kay Maria Ressa. Ang sabi nila, bad taste daw yung pagka-aresto. Pero, hindi sila tutol doon sa libel. Pinagtatawanan Unang-una, Johnny Cam lately kayo. Wala na kayong bilang sa lipunan ng media ngayon. Kita mo na pag-iwanan niyang National Press Club. Paano? Hindi na mga legitimate At saka may mga agenda na Yung mapwesto sa gobyerno. Paano kang makikisama sa proteksyon
ng media kung nasa gobyerno ka. Katulad si Joel Egco. Paano mo magagampanan yung task force na yan? Kagaguhan yan. Binola nyo si Presidente Duterte dyan, inuto nyo si Bongo, ha? Yang media task force na yan. Meron bang media task force, gobyerno? O sige, pag nagkaroon ng conflict yung media at yung gobyerno, saan ka? Diyan ka magsisip-sip sa gobyerno. Paano diyan ka nakikinabang? Yun ang hindi pwede, mga kaibigan. Ngayon, nung araw nga, pag meron kang libel case, doon ka palang marirecognize na ikaw talagang media practitioner ka. Kung ang kaso mo, libel. Libel ka pagka ginawa mo yun sa... kaso may mga libel na ngayon na iba na eh. Ngayon kasi, nung araw, pinag-aaralan ng piskal yan. Kaya sinabi ko kanina, di ba? Gustong gamitin accomplishment ni Menardo Guevara yan para matakba na wala siyang ginagawa. Hindi ba, mga kaibigan? Ano naging accomplishment niya? Sige nga. Nagkaroon ba ng reforma sa mga korap na piskal, piskals? Ang daming piskals. Nagkalat ang piskals. Katunayan, ang magpapatotoo dyan, yung decision ng Korte Suprema na nagpapalaya. Maraming ganong kaso, mga kaibigan. Ano pa? Yung corruption. Kasi isipin nyo, natatambak yung mga kaso sa husgado, nagkakaroon ka ng kaso. Gagamitin yung proseso sa iyo na ginagastosan ng gobyerno na hindi naman dapat gastosan. Tinan mo, umabot sa Korte Suprema yung kaso na yon, mga kaibigan. Dahil lang sa piskal, kundi ba naman gago yung mga yan? Magsasampa ka ng kaso, wala yung presence ng DOJ doon sa inventaryo. Doon pa lang dapat i-dismiss mo na eh. Ba't pinaabot mo sa korte? Nakulong yung mga tao nang hindi makatarungan. Di ba? Hindi nyo sinunod yung rule of law. Yun ang rule of law eh. Sabi nga dito ni Attorney Salvador Panelo, we are a government of laws, di ba? Mga kaibigan, yun naman ang talaga eh. We are a government of laws and not of men. Wala eh. Yung batas eh, nilalagay nyo sa kwan eh. Sa pilipit eh. Pinipilipit ninyo eh. Patulad ng kaso, paliwanag nyo, na-dismiss. Sige, matagal na yan. Ba't nabuhay yung kaso? Sabi naman ng mga nagmamarunong eh. Kasi ganito, hindi nagbabayad ng buhay. That is another issue. Yung tax evasion case niya, di doon kayo mag-focus. Ba't kailangan tambakan nyo ng libel yan? Dapat nga yung gobyerno pa mag-encourage na hindi dapat ginigipit ang media. Bakit? Kasi nakakatulong ng malaki yan sa bansa. Hindi lang sa gobyerno, sa bansa, sa mamamayan. Kaya sabi ko sa inyo, alisin mo yung media. Ano meron? Sige nga. Kung wala na media, ano meron? Wala na. Nakakasiguro ka ba yung anak mo hindi mapapatay ng pulis, hindi aabusuhin ng ibang ng makapangyarihan tao? At pag nangyari yon, kanino ka tatakbo? Siyempre sa media. Kung gobyerno na ang kalaban mo, sige nga, sino magbabalita ng kawalang katarungan sa iyo? Kaya masyado kayong magagaling eh. Marami dyan eh. Patunayan lang natin na yun ang bantayan natin dito. Talagang hindi nyo ginigipit, di ba? Pwede nga ibuhayin ng kaso kung sa piskal pa lang. Kasi nga, pinagbabawal yan kung na-dismiss yan ang kaso sa husgado. Bawal nang buhayin ng kaso. Tawag doon, double jeopardy. Nasa konstitusyon yan. Mga kaibigan, pwedeng ikatanggal yan. Kung abogado yung mga yan, pwede sila matanggal. Di ba? Sila madidismiss. Disbarment. Hindi ka na pwede maging judge kung hindi ka na abogado. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, bantayan natin yan. Huwag tayong masyadong masalita. Kasi
yan magpapahamak yan. Hindi nyo alam yung pagsisipsip, humahakot ng kagalit yan eh. Gusto niya magsipsip. Sa pagsisipsip niya, siya lang ang makikinabang. Lahat naman mapeperwisyo niya. Unang-una, yung pinagsisipsipan niya, mapeperwisyo niya yun. Bakit? Nakakahakot ng magagalit na tao eh. Di ba? Patulad niyan, yung mga pagsasalita nila aman-por na yan. Yan ba sa palagay ninyo, sila lang? Diba? Marami magagalit. Kahit sabihin mong hindi taga rito sa Pilipinas. Di ba? Minumura ka ngayon sa buong mundo. Hindi mo lang naririnig. Di ba? Pero galit sila sa ganyan. Ayaw nila nung ganyan. Kasi nga, yung karapatan sa pagsasalita, pamamahayag, yan ay karapatan ng lahat. Hindi karapatan ng, kung mo naniniwala ka lang kay Presidente Duterte, ikaw lang may karapatan nun. Hindi ganun na nakalagay sa batas. Ha? Kahit bili mo lahat yung libro, hindi mapapasayo yun. Di ba? Yung batas na yun. Bilin mo man lahat ng libro tungkol sa batas, yung libro lang ang sayo. Yung batas, hindi sayo yun. Para sa lahat yun. Kaya sabi ni Mayor Lim, ano sabi niya? The law applies to all. Otherwise, none at all. Sabi ko naman press freedom is better abused. Mas mabuti na inaabuso ang press freedom kesa wala tayong press freedom. Di ba? Yung press freedom kasi, inabuso. Didemanda mo. Kaya nga may batas eh. Hanggat may batas, nandyan yung batas. Pwede ka magdemanda. Pero, huwag mong gamitin yung batas. Huwag mong abusuhin. Ikaw ang nag-aabuso naman. Kaya mo lang dinidemanda yung tao, meron kang agenda, kamukha yun. Pwedeng nagsisip-sip si Minardo Guevara. Di ba? O kung sino man ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa na lumilikha ng maraming kagalit, kaaway, maraming magagalit kay Presidente Duterte. Sino lang ang mapapabuti? Sila. Yung gumawa, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!